Hello! Nandito na naman po tayo para sa bagong kabanata. Hindi na natin patatagalin pa at sisimulan na natin. Palaisipan para kay Marlon ang sinabi ng assassin. Wala siyang kaalam-alam na buhay pa pala si Sheila. Gayong pinatay na ito ng mga tauhan niya. Talagang may mali at yun ang aalamin niya kay Scarlet Blade. Saan ngayon si Lady S na sinasabi mo? Muling tanong niya rito. Hindi pa man sumagot ang assassin na tinanong niya nang bigla na lang sumabog ang ulo nito. Shit! Mura ni Marlon nang matalsikan ng dugo ang damit na suot niya. Kahit ang mukha niya, nahilamos rin ng maraming dugo galing sa sumabog na ulo ng assassin na kausap niya. Sinulyapan niya ang iba pang mga kasamahan nito na hindi pa niya tinanong. Kung balak mo pa na magtanong sa amin, kinalulungkot ko. Wala kang makukuhang impormasyon galing sa amin. Kung gusto mo kaming patayin, gawin mo. Aamin man kamit sa hindi, kamatayan pa rin ang naghihintay sa amin. After the assassin's words, Marlon scowled at him. He already understood what he meant. They all had a microchip implanted in their skulls to explode when they breached their word. Wala na siyang magawa pa kung hindi ibigay ang mga kamatayan na hinihingi ng mga ito. Agad na siyang tumalikod at binalik kay Soliel ang hunting knife. Binigyan niya ito ng makahulugang tingin at sinabing, "Kill them all and send their bodies to their master. Let them know that this is my first and last warning." "As you wish, master," sagot agad ni Soliel. Ramdam niyang matinding galit sa tono ng pananalita ng master niya. Akmang aalis na siya nang muli itong nagsalita. "By the way, hihintayin ka namin sa Wales. Kailangan kita doon." Pagkatapos sabihin ito, ay agad nang tumalikod si Marlon. Napaawang ang labi ni Soliel habang sinusundan ng paningin ng kanyang master na palabas ng pintuan. Ano kayang nakain nun at bigla na lang siyang sinama papuntang Wales? Tanong sa isip nito. Paglabas ni Marlon ng pintuan, agad na hinanap ng kanyang mga mata si Scarlet Blade. "Love, ano nangyari dyan sa mukha mo?" Nag-aalalang tanong ni Amaya nang makita siya. "Wala ito. Natalsikan lang ng dugo," tipid niyang sagot. "Si Scarlet Blade, nasan?" tanong niya. "Master," mabilis sa sagot ni Scarlet Blade at malalaking mga hakbang na lumapit sa kanya. "May hindi ka ba sinasabi sa akin?" Diretsang tanong ni Marlon, halatang nagpipigil na galit sa boses nito. "Wala naman po, master." "Bakit po ba?" Nalilitang tanong ni Scarlet Blade. Nagdikit ang dalawang makapal na kilay ni Marlon dahil sa sagot nito. "Saan niyo inilibing ang katawan ng pamilyang Gordoves?" Muling tanong niya. Waring hinuhuli sa mga mata ni Scarlet Blade kung nagsisinungaling ito. "Doon po sa St. Clement's Cemetery, master. Sabi niyo po kasi, bigyan sila ng magandang libing. Kaya ang St. Clement's Cemetery po ang napili namin na paglibingan sa kanila." Derechahan din itong sagot, dahilan upang lalong kumunot ang noo niya. "Sino sa Black Dragon ang nakasama mo upang isagawang pinag-uutos ko noon?" Nauubos ng pasensya niya habang nagtatanong. "Tatlo lang po kami ni na Hollow Flash at ang alala niyang si Bloodclaw. Ako po kasing pumatay kay Rolando dahil nasa dungeon ako. At sila namang dalawa ang dumukot kay Sheila, Gabriel at Doña Laura. Pagkatapos nagkita-kita na lang kami doon sa cemetery at kanya-kanya kami ng libing ng mga pinatay namin." Mahabang paliwanag nito. Nagbuga ng hangin si Marlon. Wala siyang nakitang palatandaan sa mukha ni Scarlet Blade na nagsisinungaling ito. "Nakita mo ba ang mukha ng mga pinatay nila? Kung mga Gordoves ngayon?" Si Amaya na nakikinig pa sa pag-uusap nila kanina pa ay naguguluhan na. Hindi siya nakatiis na magtanong. "Love, bakit may problema ba?" Napakamot si Marlon sa batok. Sobrang stress na siya sa mga nangyayaring ito sa buhay nila ni Amaya. Hindi niya alam kung bakit ngayon pa nagsulputan ang mga kalaban niya. Gayong pinili ng mga ito na manahimik sa loob ng mahabang panahon dahil natakot sa kanya. Ngayong nalaman ng lahat na may asawa at anak siya, tila naman nagpapaligsahan ng mga ito kung paano siya mapapatumba gamit ang kahinaan niya at yun ay ang kanyang magina. Buhay pa si Sheila.
At nakakapagtaka dahil naging asawa siya ng founder ng Dragon Knights na si Tashing, sagot niya sa asawa. What? Gulat na reaksyon ni Amaya. Kinuwento na sa kanya ni Marlon na inutos nga nitong ipapatay ang pamilyang Gordoves. Nagalit si Marlon nang dahil sa pakikipagsabwatan ng mga to kay King Rufus. Kaya muntik na silang magkahiwalay and worst, nakidnap pa si Caleb. Kaya hindi niya ito masisisi kung nagawa man itong ipapatay ang pamilyang Gordoves. Kilala niya si Marlon, hindi ito umuurong sa laban. Binalingan niya si Scarlet Blade. Scarlet, ano ba talagang nangyari? Mahina, ngunit madiin niyang tanong, kasalukuyang nakatulog si Caleb habang kinakarga niya tayo niya itong magising. Senyorita, maniwala po kayo. Nung magkita-kita kami dun sa sementeryo, lahat nasa loob na ng kabaong. Wala na rin akong panahon para buksan ang laman ng kabaong na dinala nila. Dahil may tiwala naman ako sa kanila. Kabilin-bilinan po kasi sa amin ni Attorney Brian Lennox na madaliin ang paglibing upang wala nang maraming investigasyon. Parang iiyak na paliwanag ni Scarlet Blade. Love, mukhang nagsasabi naman ng totoo si Scarlet Blade. Kailangan muna nating bumalik sa Wales. Doon na lang natin pag-usapan kung anong nararapat gawin para kay Sheila. Alam ko na may connection pa silang dalawa ni Cynthia. Sa aling buhay nga ito, ipaubaya mo na lang dalawang yun sa akin. Malalim na buntong hininga pinakawalan ni Marlon bago pumayag sa suggestion ng asawa niya. Magulo pa rin ang isip na kinuha niya si Caleb at buong ingat ang kinarga. Dahan-dahan niyang pinasandal ang ulo nito sa balikat niya habang natutulog pa rin. Saka pa lang niya pinulupot ang kanyang kamay sa bewang ni Amaya at sabay silang bumaba ng building gamit ang elevator. Inobserbahan na muna niya ang labas ng building. Halos tahimik na ang lahat at tumigil na rin ang putukan nang makita ng Black Dragon at Black Lion na lumabas ng building ang master nila. At ang mag-ina nito, sabay-sabay silang sumaludo. Nasa harapan ng mga to, nakahilerang katawan ng mga tauhan nila, parehong galing sa Black Dragon at Black Lion na nagbuwis ng buhay upang protektahan sila. Agad siyang lumapit sa mga ito at sandaling inalay ang tahimik na dasal. Pagkatapos, binalingan niya si Mr. Kim. Kim, tawag niya dito. Master, agad ring sagot nito habang nakayuko pa rin sa harapan niya. Padalahan mo ng tig-5 bilyon ng pamilya nila at bigyan sila ng marangal na libing. Tatawagan ko ang MW Bank Corporation ngayon upang ihanda ang pera. Halatang pinipigilan lang ni Marlon ang kanyang emosyon. Kahit papano, pamilya na rin ang turing niya sa kanyang mga tauhan. Hindi mababayaran ng 5 bilyon ng buhay ng mga ito para lamang iligtas ang pamilya niya. Gayunman, tulad ng pangako niya sa mga ito, siguraduhin niyang mabibigyan ng marangyang buhay ang pamilya ng mga ito. Masusunod po, Master, sagot ng matanda, bago sumaludo ulit at binalikan ang mga tauhan niyang wala ng buhay. Hindi na nagtagal pa si Marlon at Amaya. Muli silang bumalik sa Bentley Bentayga, ilang sasakyan na ginamit rin kanina. Si Scarlet Blade na lang ang nag-drive patungong airport. Samantalang nagpupuyos ang kalooban ni Sheila nang nabalitaan ang ginawa ni Marlon sa mga Dragon Knights na inutusan niya. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Tashing na mampasin ang hindi may pintang mukha ni Sheila. Galit siyang nilingon ni Sheila. Akala ko ba mga malulupit yung mga tauhan mo? Ngunit wala naman pala silang panama kay Marlon. Puro yabang lang silang lahat. Ayusin mong tabas ang dila mo, babae ka. Baka kalimutan mo, ako boss Dragon Knights. Galit na saad ng matandang inchik. Muling inayos ni Sheila ang kanyang pananalita. Masado siyang nagpadala sa kanyang galit. Nakalimutan niya na may kasunduan pala sila ng gurang na to. Okay, fine. Papasok na muna ako sa kwarto ko. Sagot niya dito at mabilis nang iniwan ang matandang Chinese. Nang makapasok na siya sa silid niya, kinuha niyang cellphone at tinawagan si Cynthia. Hello, Cynthia. Makinig ka. Sinabi ng source ko na pupunta ngayon sina Amaya at Marlon sa Wales. Gusto ko na pumunta ka rin doon. What? No, Lady S. Hindi pwedeng sundan ko sila sa Wales. Alam mo na nga nagtatago ako, hindi ba? Sa sinabi mo, parang gusto mo na rin ipain ko ang sarili ko para hulihin nila. Naiiyak na saad ni Cynthia mula sa kabilang linya. Exactly, Cynthia. Yan ang gusto kong mangyari. Kapag nandyan ka na sa Wales, humanap ka ng paraan na matawagan si Amaya at kunwari gusto mo siyang makausap tungkol sa chip.
Kapag napapayag mo siyang makipagkita sa'yo, ang mga tauhan ko ng bahala na kumidnap sa kanya. Napakagandang plano ngang naisip ni Sheila. Ngunit nahihirapan pa rin si Cynthia na sundin ang ipinag-uutos nito. Paano kung mabigo siya? Hello, Cynthia! Naririnig mo ba ako? Nairitang tanong Sheila. Oo, naririnig kita. Nauutal na sagot ni Cynthia. Gusto kong ngayon mismo pupunta ka ng Wales. Ipapasundo kita riyan sa private jet ni Tashing. Buong pa siya na wika ni Sheila. Dahilan? Upang walang magawa si Cynthia kung hindi sundin ang utos nito. Pagpasok sa loob ng private jet, agad na kinuhanan ni Amaya ng pamalit na damit si Marlon. Ayaw naman niyang makita ng mga magulang niya ang sitwasyon ni Marlon na nakakalat ang dugo sa damit. Baka isipin ng mga ito kung ano na naman ang nangyari sa kanila. Maingat na ipinahiga ni Marlon si Caleb sa malambot na kama sa loob ng private jet habang natutulog pa rin ito. Love, magpalit ka na muna ng damit. Saad ni Amaya nang makalabas na si Marlon mula sa cabin ni Caleb. Nakapumulsa na tinitigan ni Marlon ang asawa habang kinukuha ang plain white long sleeve polo mula sa kamay nito. Bumaba ang kanyang tingin sa tiyan nito. Bigla siyang na-excite nang makita itong lumalaki. Bakit? Kunot ang noon na tanong ni Amaya. Hindi siya sumagot, bagkus puno ng pagmamahal niya itong niyakap ng mahigpit. Thank you, wife. Sa lahat ng yaman na ibinigay ng Diyos, ikaw ang pinakamahalaga para sa akin. Araw-araw ako nagpapasalamat sa Kanya dahil sa lahat ng babae na dumaan sa buhay ko, ikaw ang nagmahal sa akin ng totoo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng mga anak. Binigyan mo ko ng dahilan upang patuloy na lumaban. Ikaw ang imahe ng isang asawa na pinapangarap ng katulad ko. Hindi ko man hiningi ngunit malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil ikaw ang dumating sa buhay ko. Bahagya siyang kumalas at hinaplos ang mukha ni Amaya. Kaya sana huwag dumating ang araw na sasabihin mo sa akin na iiwan mo ako dahil hindi ko tatanggapin na maging isang alaala na lang ang lahat ng ito. Mahal na mahal kita, Amaya, at ipinapangako kong hindi ka magsisisi na ako ang pinili mong maging asawa at ama ng mga anak mo. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok na ito, magpapakasal tayo. Hindi ako magsasawang pakasalan ka kahit na taon-taon pa. Pinahid ni Amaya ang luha niya at napangiti dahil sa huling sinabi ni Marlon. Marahan niya itong hinampas sa braso na waring naiinis pero nakangiti pa rin. Alam mo ikaw, nakakainis ka. Ang lakas mo magpaiyak sa akin tapos babanatan mo ko ng corny mong jokes. Natawa ko dun ha. Nakangiting hinalikan niya ang noo ni Amaya. Akala nito nagbibiro siya. Wife, kailan ba ako nagbiro sa'yo? Meron ka bang naalala na sinabi ko na hindi ko ginawa? Hinawakan ni Marlon ang baba ni Amaya upang tignan siya nito sa mga mata. I love you at papakasalan kita. Taon-taon hanggang sa tumanda tayo. Pangako ko yan. Siniin niya ng mainit na halik ang nakaawang na labi nito. Magbihis ka na nga. Eto naman tayo sa kadramahan natin. Magpapahanda lang ako sa mga crew ng lunch. 2:00 na hindi pa tayo nakakakain. Pagkatapos sabihin, agad niya nang tinalikuran si Marlon. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Marlon habang sinusundan ng tingin ng asawa niya. Pumasok na muna siya sa CR upang maghilamos bago palitan ang damit. 11:00 na ng gabi nang lumapag ang private jet ni Marlon sa runway. Pagbaba nila kaagad silang sinalubong ni King Charles at Doña Elizabeth. Alam na mga ito na darating sila dahil pinaalam na ni Amaya kanina ang oras kung kailan sila darating. Inikot niyang paningin sa buong paligid at nakita niyang maraming kawal na nakapaligid sa kabuuan ng airport. Sinigurado talaga ng hari na ligtas ang lugar bago sila dumating. Grandpa! Sigaw ni Caleb. Tuwang-tuwa ito na tumakbo at sinalubong ang kanyang lolo. My prince, I miss you. Naiiyak sa sobrang tuwa si King Charles. Naniyakap ang kanyang apo at kinarga. Bahala ng lahat sa paligid niya. Si Caleb lang sapat na para sa buong araw niya. Namimiss niya ito ng sobra. Halos araw-araw doon na siya natutulog sa silid nito.
dahil hindi pa rin siya nasanay na walang bata na umiikot at naglalaro sa loob ng palasyo. Dad, mukhang magdadarama ka na naman yan, wika ni Amaya nang makitang napaiyak ang haring ama habang kayakap ang apo. Princess, kasalanan mo to. Masyado mo kong nilayo sa apo ko. Tuluyan na ngang umiyak si King Charles habang humihigpit ang pagkakayakap sa kanyang apo. Grandpa, I can't breathe. Why are you crying? Nalilitong tanong ni Caleb at pilit kumawala sa higpit ng yakap ng lolo niya. Tears of joy, my prince. Just never mind me. Napapangiti na lang si Amaya na binalingan si Marlon. Pinulupot nito ang kamay sa bewang niya at nauna na silang nagtungo sa sasakyan na sumundo sa kanila. Akmang papasok na sila ng sasakyan nang kanilang mapansin si Doña Elizabeth na naluluhang nakamasid lang sa kanila. Ilang di pa lang ang layo mula sa kanilang kinatatayuan. Nagkatingin na silang dalawa ni Marlon at waring nag-uusap ang kanilang mga mata. Nilapitan nilang dalawa si Doña Elizabeth. Mom, mahinang tawag ni Amaya. Halata sa boses niya na pinipigilan niya lang ang sarili na umiyak. My princess, sambit ni Doña Elizabeth at sinugod ng mahigpit na yakap si Amaya. I'm sorry, Amaya. Patawarin mo ko sa lahat ng pasakit na ibinigay ko sa'yo. Tapos na ang lahat ng yun, ma'am. Matagal na kitang pinatawad. Naluluha ring sagot ni Amaya habang mahigpit na nakayakap sa kanyang ina. Nang mapansin ni Doña Elizabeth si Marlon na nakatayo lang sa tabi, kumalas siya ng yakap sa anak at pinahid ang luha. Thank you, Marlon. Hindi man ikaw ang tunay kong anak, ngunit masaya pa rin ako dahil minahal mo ng sobrang anak ko. Pwede ba kitang tawagin na anak habang hindi ko pa nakikita si Marco? Puno ng pagsusumamo ang mga mata niya. Nalaman na nila na hindi si Marlon ang tunay na anak nila ni Charles dahil napaagang pagdating ng kanilang DNA result. Kinuhanan din sila ng DNA sample at sinabay ang pagsusuri sa DNA sample na rin ni Marlon. Aaminin niya na malungkot siya sa naging resulta dahil hindi niya alam kung buhay pa nga ba ang panganay niya. Ngunit pinili na lang nila na maging masaya para kay Marlon at Amaya, lalo na sa apo nila. Maging si King Charles nalungkot din nang nalaman ito. Umaasa siyang makikita na nila si Marco dahil ito ang gusto niyang pumalit sa kanyang trono bilang hari ng Wales. Pakaramdam ni Marlon, nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Dahil sa wakas, natapos na rin ang problema nila ni Amaya tungkol sa isyo na magkapatid sila. Buong puso niyang niyakap din ito bilang kanyang pangalawang ina. Sure, Mom. Sorry sa lahat ng sinabi ko sa'yo noon. Tanggap naman kita na maging ina ko. Kaya lang, nagkataon na anak mong babaeng pinakamamahal ko. Kaya yun, ang hindi ko matanggap. Ngunit ngayon, pwede mo na akong tawaging Marco. Kung yan ang makakapagpagaan ng loob mo. Thank you, son. Naluluhang sagot ni Doña Elizabeth. Ilang sandali pa, inikot ni Amaya ang paligid. Nagtataka siya kung bakit hindi kasama ngayon ng kanyang ina si Dylan. Mommy, nasa si Dylan? Tanong niya sa ina. Nandyan lang sa kotse niya, anak. Sagot ni Doña Elizabeth habang kinukuha ang tissue upang ipahid sa kanyang mga luha. Saan, Mom? Muling tanong ni Amaya, hindi pa rin mahanap kahit ang kotse ni Dylan. Saka pa lang napansin ni Doña Elizabeth na wala nga si Dylan. Saan nagpunta ang batang yun? Nakakunot noon na tanong niya. Hinagilap nila si Dylan, ngunit hindi nila ito mahanap. Ito pa naman ang kasama niya sa pagsundo dito sa airport. Minabuti na lang niya na sumabay sa sasakyan ni Marlon upang mas lalo pa niyang makasamang kanyang pamilya. Samantala, nanalabong mga mata ni Dylan na pinaradang sasakyan sa harapan ng Moonlight Bar. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya nagkakaganito. Wala siyang karapatang magselos dahil simulat sa pool pa lamang alam na niya kung anong lugar niya sa buhay ng kanyang mommy Elizabeth. Ngunit bakit nasasaktan siya nang kanyang makita at marinig kanina na si Marlon ang nais nitong tawaging Marco. Samantalang siya, kailangan pang pagpilitan ang kanyang sarili din maging Marco sa buhay nito. Alam niyang mali ang kanyang nararamdaman ngayon, kaya mas pinili niyang pansamantala na munang umalis ng airport upang mawala ang ganitong klase ng pakiramdam. Lumabas siya ng kotse at tinungong loob ng bar. Mag-isa siyang umupo sa sulok upang walang didistorbo sa kanya.
Umorder siya ng maraming beer at mag-isang uminom. Nakalimang bote pa lamang siya nang mapansin ng babae na nakaupo sa tabi niya. Miss, can't you see? I want to be alone. Wala akong oras na makipaglandian sa'yo. Diretsahan niya sabi sa kamuling nilago kalaman ng beer na hawak niya. Well, maybe you want someone to talk to. I'm free. Nakangiting sagot nito at kinuha rin ng bote ng beer at nilagok din yun. Naiirita niyang inagaw ang bote mula sa kamay nito. Don't you know how to order your own beer? Naiirita niyang tanong. Tsk, alam mo sir, ang arte mo. At ang damot mo pa. Ikaw na ngang dinadamayan. Ang dami mo pang satsat. Natari nitong sagot sa kanya at tumayo na. Nalaki ang kanyang mga mata nang tinignang mabuti ang babae. Pakiramdam niya pamilyar sa kanyang tono ng pananalita nito. At mga alis nito na agad niya itong hinila kaya napabalik ito sa pagkakaupo. Hinawakan niyang baba nito upang ipaharap sa kanya. Nagkasalubong ang dalawang kilay niya ng mamukhaan nito. Fernanda? Gulat na tanong niya. Matagal na itong sekretarya ni Amaya at ito ang lagi nitong tinutukso sa kanya noon pa. Kahit na alam niya na matagal na itong may gusto sa kanya, hindi pa rin ito ang tipo ng babae na gugustuhin niya dahil liberated ang tingin niya dito. Socialite at walang ibang gustong gawin sa buhay kundi ang pumunta lang sa bar at maglakwatsa gabi-gabi. Pinasadahan niya ito ng tingin. Hindi niya alam kung dahil ba sa kalasingan kaya lalong gumanda to sa paningin niya. Nakaka-turn off nga lang dahil halos mag-anyaya ng ubok ng dibdib sa mga kalalakihan dahil sa suot nitong off-shoulder crop top na pinarisa ng skirt nitong above the knee. Hindi niya alam kung isang lalaki nang nakakita ng singit nito sa sobrang iksi. Ako nga ito sir, sagot nito dahilan upang mahimasmasan siya. Don't you have any other clothes besides the one you're wearing? Tinalo mo pang babaeng mahabang lipad sa Pilipinas sa pananamit mo. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nagalit sa pananamit nito. Excuse me sir, pinigilan mo lang ba ako sa pag-alis para husgahan na isa kong babae na mababa ang lipad? Well, sagad-sagarin na natin para mapatunayan ang hinala mong yan. Tumayo ito at kinuhang pakete ng sigarilyo sa kabilang mesa ng mga kalalakihang nagiinuman din at kumuha ng isang stick doon. Mabilis itong sinindihan at nilagay sa mga labi nito. Hindi pa man ito nahit-hit na agad niya ng hinablot yon at nilagay sa ashtray. Napaawang ang labi ni Fernanda habang nakatingin sa boss niya. Sit down. Nagpipigil sa galit itong utos sa kanya. Umupo na rin siya sa tabi nito, ngunit palihim pa rin niyang kinuhang sigarilyo na nilagay nito sa ashtray. Patunayan niyang tamang hinala nito sa kanya na isa nga siyang malanding babae kung yun ang tanging paraan upang mapansin siya nito kahit ibigay pa niyang pagkababae niya. Ngayong gabi, hindi siya magdadalong isip na gawin yun. Wala siyang ibang pinangarap kundi ang ialay ang virginity niya para lang kay Dylan. Sinadya niyang talikuran ng marangyang buhay na kinagis na niya upang sundan lang ito sa Tuwazon Comcorp. Hindi man siya ang personal na secretary nito, ngunit masaya pa rin siya dahil malaya niyang nakikita ito araw-araw. Walang kapantay yung pagmamahal ni Marlon at Amaya. Matapos ang lahat ng panganib, buo at ligtas pa rin ang pamilya nila. Pero hindi pa rin nagtatapos ang laban ngayong nagpaplano na naman sina Lady S at Cynthia sa Wales. At may saliriling init na nagbabaga sa pagitan ni Dylan at Fernanda. Sa tingin ninyo, mahulog kaya si Amaya sa bagong patibong ni Cynthia? I-comment nyo ng hula nyo sa ibaba at huwag ding kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para laging updated. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na episode.